O Brenda, saan ka pupunta? Papasok sa loob. In-invite kami ni Marco sa birthday niya, Monica. Ito pa nga invitation card na binigay niya sa amin eh. Inabot ni Brenda ang isang white envelope kay Monica. Papasok na sana sina Brenda at ang kaibigan niyang bakla na si Mocha nang bigla silang harangin ni Monica sa gate. Malakas na tumawa si Monica nang makita ang invitation card. This is a fake invitation card. Hindi ba kayo na-inform ng pinsan ko si Marco na wala siyang binigay na ganitong cheap na card sa mga invited sa birthday party niya? Ipinadala ang invitation through email. Sandali. Magpinsan kayo ni Marco? At sa iisang bahay lang kayo nakatira? Yes, Brenda. Ano? Kumusta ang fake na panliligaw ng pinsan ko sa'yo? Asang-asa ka ba? Hindi totoo yan. Totoong nanliligaw si Marco sa akin. Sa tingin mo ba papatulan ka ng pinsan ko, Brenda? Wala bang salamin sa bahay niyo at hindi mo nakikita yung pagmumukha mo? Walang lalaking papatol sa'yo kasi mukha kang palaka. Hindi totoo yan, Monica. Si Marco mismo nagsabi sa akin na may gusto siya sa akin. Ilang beses niya sinabi yun sa akin. Tsaka palagi siyang tumatabi sa akin sa classroom. Nakikita mo naman siguro yun. Tumatabi siya sa'yo para kopyahan ka lang. Huwag kang ilusyonada. Binayaran ko si Marco para lang diin ka. Inutusan ko siyang gawin yun, no? Nahirapan pa nga akong kumbinsihin ng pinsan ko kasi diring-diri siya sa pagmumukha mo. Nangilid ang luha ni Brenda. Hindi siya makapaniwala na isang pagpapanggap lang pala ang panliligaw ni Marco sa kanya. Doon niya naisip na masyado siyang sabik sa atensyon ng ibang lalaki kaya mabilis siyang nauto ni Marco. Tama si Monica. Walang lalaking magkakagusto sa kanya. Hindi siya maganda. Marami siyang pimples at pimple marks na forever na yata sa mukha niya. Sungki-sungki ang mga ngipin niya. Meron siyang makapal na kilay na akala mo ay isang busog na linta. Ang buhok niya ay palaging nakatrintas dahil kung hindi ay para yung magkakaaway na ahas sa ulo ni Medusa. Dagdag pa ang balat niyang magaspang na pwede nang gawing liha. Hoy, Franny! Let's go na! Napaka-intribitida mo talaga, Monica. Ganyan na ba talaga ka-bored ang life mo? At palagi mong ginagawang laruan ng Franny ko? Hoy bakla, itiko mo yung bunganga mong kasing laki ng Pacific Ocean. Bakit mo ba ginagawa sa akin to, Monica? Wala ko natatandaan na kasalanan ko sa'yo. Tama ang kaibigan mo. Bored lang ako at para sa akin, isa ka sa magandang pastime ko. Thank you sa pag-exist ha, kasi meron akong laruan. Hindi laruan ng Franny ko, Monica. Kung gusto mo ng laruan, bumili ka ng Barbie doll, no? O kaya mani ka namang kukulam. Mas bagay sa'yo yon kasi mukha kang witch. May witch ba na ganito kaganda? Yang kaibigan mong mukhang witch. And besides, tingnan nyo nga yung mga suot nyo. Pool party to tapos pang sagala suot nyo? Eh yun nga nakalagay sa fake na invitation card na binigay ng pinsan mong kampon pala ni Lucifer. Ay nako, sandali nga't sasabunutan lang kita. Paisa lang ha. Oh, sige, subukan mo. Ipapahabol ko kayo sa mga pitbull namin. Hinawakan sa braso ng naiiyak na si Brenda si Monica. Franny, wag na. Umalis na lang tayo. Mas lalo lang nating ipapahiya ang sarili natin. Tama yan, umalis na kayo kasi hindi na babagay ang kagaya nyo sa party na to. Bye mga palaka! Humanda ka sa akin pagdating natin sa school. Aabangan kita sa labas, Monica. Kinila na ni Brenda si Mocha paalis. Masama ang loob na naglakad sila palabas ng subdivision na yon. Hindi pa rin makapaniwala si Brenda na niloko siya ni Marco. Kaya pala kapag nakikipagkita si Marco sa kanya ay palaging patago. Yun pala ay inutusan ito ni Monica para gawin yon. Ang buong akala ni Brenda ay meron ng lalaki na nagkagusto sa kanya. Isang malaking panloloko at ilusyon lang pala ang lahat. Grabe na talaga sa pagka-evil ng Monica na yon. Pinarkila ko pa naman itong gown natin. Nag-effort pa tayo ng make-up. Hayaan mo na, Franny. At least naging masaya si Monica dahil sa akin. Yan ang problema sa iyo, Franny. Hinahayaan mo na ganunin ka ni na Monica. Ay nako, kung ako sa'yo, lalaban ako. Sasabihin kong hindi okay ang pambubuli nila.
Ano bang mangyayari kapag lumaban ako? Mas lalo lang nila akong ibubuli. Wala akong laban kay Monica. Mayaman ang pamilya niya. May share sila sa school kung saan tayo nag-aaral. 1 taon na lang naman at makakagraduate na tayo. Magtitiis na lang ako. Ganun pa man, binigyan ni Brenda ng benefit of the doubt si Marco. Nang pumasok siya sa school ay sinubukan niyang kausapin si Marco ngunit palagi na siya nitong iniiwasan. Doon na niya napagtanto na totoo ang lahat ng sinabi ni Monica. Isang umaga, habang kumakain sina Brenda at Mocha sa kantin ng school, ay nakita nilang pumasok ang grupo ni na Monica. 3 magagandang babae ang palagi nitong kasama. Lahat ay mayaman kagaya nito. Dumating na pala ang asawa ni Satanas. Tumahimik ka, Frenny. Baka marinig ka nila. Mataray na inikot ni Mocha ang mga mata at sumipsip sa straw ng milk tea nito. Habang tahimik na kumakain sina Brenda ay lumapit si Monica. May dala itong isang tray na may nakalagay na spaghetti at orange juice na nasa baso. Biglang tinapon ni Monica kay Brenda ang tray, kaya tumapon sa kanya ang spaghetti at orange juice. Oops! Sorry! Hindi ko sinasadya. Anong hindi sinasadya? Kitang-kita namin na sinadya mo, no? Kaya ako saksakin kita sa tagiliran tapos sabihin ko rin na hindi ko sinasadya. Hay naku, tigilan mo na nga friend ko, Monica, ha? Nakakalokong ngumiti si Monica at umalis. Para kay Brenda ay normal na ang mga ganong eksena sa school. Kapag may pagkakataon ay talagang ipinapahiya siya ni Monica. Alam niya bukod sa itsura niya ay may isang bagay pang ikinaiinis si Monica sa kanya. Yun ay ang pagiging consistent niya na top palagi sa kanilang klase. Palaging pangalawa si Monica sa kanya pagdating sa patalinuhan. Matatalo siya nito sa pagandahan, ngunit sa utak ay hindi. Pupunta lang ako sa CR. Maglilinis ako. Malapit nang mag-start ang next subject natin eh. Okay, sige. Sa classroom na lang tayo magkita. Madaling nagpunta si Brenda sa CR. Hindi niya na napansin ang pintong pinasukan niya dahil ang tanging nasa isip niya ay ang makapaglinis ng mabilis. May spaghetti sa buhok niya. Yung orange juice naman ay tumapon sa blouse niya at kanyang palda. Kumuha ng maraming tissue si Brenda at binasayo ng kaunti. Ipinunas niya yon sa blouse niya. Naghilamo siya sa lababo. Inalis niya ang pagkakatiringtas ng buhok niya upang mahugasan niya yon ng mabuti. Akmang isasahod na niya ang buhok niya sa gripo nang biglang bumukas ang isang cubicle sa likod niya. Napatingin siya sa salamin sa harapan. Nagulat at napasigaw si Brenda nang may nakita siyang lalaking estudyante sa likuran niya na kalalabas lang ng cubicle. Bastos! Manyak! Help! Hoy, pangit! Tumahimik ka nga! Ikaw ang bastos at manyak! Anong ginagawa mo dito sa men's CR? Matapang na hinarap ni Brenda ang lalaki. Matangkad ito, mestizo ang balat. Hindi niya maitatanggi na gwapo ang naturang lalaki na merong malamlam na mga mata. Magulo ang buhok nito na parang bagong gising, ngunit tila nakapagdagdag pa yon sa kagwapuhan nitong taglay. Meron itong aura na sa unang tingin ay masasabi mo na mayabang ito. Nakasuot ito ng denim jacket sa ibabaw ng school uniform. Anong sinasabi mong men's CR? Para sa babae ang CR na to? Susumbong kita sa principal o kaya sa PNP, sa CIA o sa SOCO. Isama mo na rin sina Captain Barbel at Darna. Tumingin ka nga sa paligid mo para malaman mo na nasa maling banyo ka. Ginawa ni Brenda ang sinabi ng lalaki. Napahiya siya nang makakita siya ng mga urinal. Mali nga ang CR na napasukan ko. Sorry. Nag-peace sign pa siya sa lalaki. Sorry? Matapos mo akong tawagin bastos at manyak? Ano sa tingin mo? Papatulang kita? Wala ko sinabing ganun. Tsaka, nag-sorry na nga ako, diba? Sige na, lalabas na ako. Kung lahat ng kasalanan ay nadadaan sa sorry, hindi na kailangan ng pulis, no? Alam mo, ang dami mo nang nasabi. Okay na yon. Sige na, lalabas na ako. Malilate na ako sa next subject ko eh. Nagmamadaling lumabas ng CR ng mga lalaki si Brenda. Tiningnan niya ang oras sa cellphone niya. Late na siya sa next subject niya kaya tumakbo na siya sa classroom nila. Pagpasok niya ay nagsisimula ng magklase ang teacher nilang babae.
Napagalitan siya nito at sinabihan pa siya na parang nakipagsabunutan sa 10 manananggal dahil sobrang gulo ng kanyang buhok. Napahiya si Brenda nang pagtawanan siya ng mga kaklase niya. Nakayuko siyang umupo sa tabi ni Mocha. Kala ko ba maglilinis ka? Bakit parang mas lalo ka naging madumi? Sa main CR ako napunta. Hindi ko na namalayan kasi nagmamadali na ako. OMG, talaga? E di, nakakita ka ng... Nahinto ang pagsasalita ni Mocha nang isang estudyanteng lalaki ang pumasok sa classroom. Nanlaki ang mga mata ni Brenda nang malaman niya na yun ang lalaking nakausap niya sa CR. Siya yung lalaki nakita ko sa CR. Really? E di nakita mo yung ano niya? Ano, ducks or jutes? Wala akong nakita, okay? Kahit late ang lalaki ay magiliw pa rin pinapasok yon ng guro. Doon napatunayan ni Brenda na hindi patas ang trato sa mga pangit na kagaya niya at sa mga taong merong pleasing personality. Ayon sa guro nila ay transferi ang lalaki at ang pangalan noon ay Jared Perez. Habang naghahanap ng bakanting upuan ng guro nila, mabilis na nagtaas ng kamay si Monica. Teacher, dito niyo na lang po paupuin si Jared sa left side ko. Nagreklamo ang babaeng estudyante na nasa kaliwa ni Monica. Lumipat ka dun sa last row. Ikaw na ang mag-adjust. Walang nagawa ang katabi ni Monica kundi ang umalis sa upuan. Umupo na si Jared sa bakanting upuan sa tabi ni Monica. Nasa unahan yon kaya kitang-kita ni Brenda kung paano magpa-cute si Monica kay Jared. Si Jared naman ay nakatingin sa unahan at parang hindi nakikita si Monica. Tingnan mo si Monica, hinarot agad si Jared. Yaan mo, bagay naman sila eh. Pareha sila ng ugali. Bitches na rin si Jared? Hindi, ang ibig kong sabihin, pareha silang mapanglait. Ano ba kasing nangyari sa inyo ni Jared sa CR? Napansin ng guro ang pag-uusap ni na Brenda at Mocha. Sinaway sila nito at sinabihan na kung hindi tatahimik ay palalabasin sila at mag-i-squat sa gitna ng school. Isang umaga, nagising si Brenda na may napakalaking pimple sa gitna ng ilong niya. Napasimangot siya sapagkat hindi na niya alam ang gagawin kung paano mapapahinto ang pagtubo ng mga tigyawat niya sa mukha. Lumabas siya ng kwarto niya upang maligo. Simple ang buhay na meron si Brenda. Tindera ng isda sa palengke ang nanay niya. Ang tatay naman niya ay isang jeepney driver. 3 silang magkakapatid na puro babae at siya ang bunso. Matapos makapag-ayos at mag-almusal, ay naglakad na si Brenda papunta sa school. Umulan nung nakaraang gabi kaya may parte sa kalsada na merong tubig. Habang naglalakad, ay isang motorsiklo ang mabilis na dumaan sa tabi niya. Dumaan yun sa tubig kaya tumalsik sa kanya ang maruming tubig. Napasigaw sa sobrang inis si Brenda. Hinabol niya ang motorsiklo pero hindi na niya yun naabutan. Nakita niya na lumiko yun papasok sa school nila. Manda ka sa akin! Patitikman mong galit ko! Mabilis na tumakbo si Brenda papunta sa school. Naabutan niya ang motorsiklo na nakapark sa parking lot na nasa gilid ng paaralan. Pababa na roon ang driver kaya binilisan niya ang paglapit doon. Hoy bastos! Tignan mong ginawa mo sa akin! Nang alisin ng lalaki ang helmet ay napanganga si Brenda nang malaman niya na si Jared pala yun. Sa dami ng pwede niyang makita sa umaga na yon ay talagang si Jared pa. Tinignan siya ni Jared at ngumisi. Oh, ano nangyari sa'yo? Mukha kang Dalmatian. May mga spot-spot ka. Hindi ito spots! Pasik to ng maruming tubig kasi ang bilis mong magpatakbo ng motor mo. Ikaw may gawa nito. Alam mo ba na nagpapakahirap ang nanay ko sa paglalaba? Tapos ganito lang ang gagawin mo? Habang papalapit si Jared ay inilabas nito ang wallet nito. Humugot ito roon ng 2,000 piso. Kinuha ni Jared ang isa niyang kamay at inilagay roon ng pera. Tumahimik ka. Bumili ka na lang ng bagong uniform. Dire-diretso itong naglakad papunta sa gate ng school. Hindi makapaniwala si Brenda sa ginawa ni Jared. Imbes na mag-sorry ito ay sinuhulan na lamang siya nito ng pera. Malalaki ang hakbang na sinundan ni Brenda si Jared. Hoy! Hindi ko kailangan ng pera mo! Ang gusto ko mag-sorry ka!
Hindi umimik si Jared. Sinundan pa rin yon ni Brenda hanggang sa makapasok na sila ng school. Mag-sorry ka! Ayoko ng pera mo! Humarang siya sa daraanan ni Jared at dumipa pa siya. Kinuha ni Brenda ang isang kamay ni Jared at ibinalik ang pera. Sa'yo na yung pera mo! Mas kailangan mo yan! Ipambili mo ng magandang asal! Para-paraan ka rin ano? Gusto mong ibalik ang pera kasi gusto mong mahawakan ang kamay ko. Kapal ng face mo! Hindi porke gwapo ka, lahat ay gusto kang mahawakan. Feeling to. Ngumisi si Jared. Eh di inamin mo rin na gwapo ako. Di yun ang ibig kong sabihin. Nilagpasan ni Jared si Brenda. Napatulala na lang siya dahil huli na nang mapagtanto niya na tinawag niyang gwapo ang mayabang na si Jared. Ikinuwento ni Brenda kay Mocha ang nangyari. Imbes na maawa ay kilig na kilig pa si Mocha. Ayon dito, crush nito si Jared. Ganun daw ang tipo nitong lalaki. Yung gwapo, matangkad at bad boy. Bukod pa ron ay nalaman din ni Mocha na ubod ng yaman si Jared. Na-stalk na pala ng kaibigan niya ang lahat ng social media account ng bago nilang kaklase. Ipinakita ni Mocha kay Brenda ang mga post ni Jared sa social media account. Mahilig sa mamahaling motorsiklo si Jared. Meron din itong koleksyon ng mga action figure ng mga kilalang superhero. Nakita rin ni Brenda kung gaano kalaki at kaganda ang bahay nito. O diba? Super rich kid si Papa Jared. Tapos only child din siya, no? Maraming business ang parents niya. Meron siyang Spanish blood at ang type ng dugo niya ay AB+. Alam mo ba na very rare ang may ganong blood type? Bakit hindi ka mag-apply sa NBI, Frenny? Galing mo mag-imbestiga eh. Baka alam mo rin kung kailan tinulian si Jared. Ay oo, tinulian siya nung… Diyos ko, Frenny, tama na. Umay na ako sa Jared na yun. Araw-araw na lang yatang may kamalasan na nangyayari sa akin dahil sa lalaking yun. Ang gusto ko lang naman sabihin ay ubod ng yaman si Papa Jared. Kaya yung 2,000 pesos na ibinigay niya sa'yo na ibinalik mo rin ay pareha lang sa kanya. Naku, Frenny, hindi ka nag-iisip eh. Kung ako sa'yo, nagdemand ako ng 500,000 pesos. Ang OA mo naman sa 500,000 pesos? Para sa tilimsik ng tubig at putik? Saka baka sabihin niya, oportunista ako no? Kahit mahirap kami, hindi kami tinuruan ng mga magulang namin na manlamang at manloko ng kapwa. Oo na, ikaw ng pinakabanal at santa dito sa ating school. Eh teka, tingnan mo oh. Magkasama na naman sina Jared at Monica. Tanghitad na babae. Nakakapit pa sa braso ni Jared na parang kutom na tuko. Hayaan mo nga silang dalawa. Gaya ng sinabi ko, bagay sila. Parehas na masamang ugali nila. Dumaan sina Jared at Monica sa harapan ni na Brenda. Umirap si Monica sa kanila kahit wala naman silang ginagawa rito. Huminto ang dalawa. School ba to o zoo? Bakit may dalawang palaka dito? Ang itanong mo, school ba ito o impyerno? Bakit may demonyita dito? Ay, sorry, kayo pala yan, Brenda at Mocha. Grabe naman yung pimple mo sa ilong, Brenda. Parang busog na garapata. Anyway, tinutour ko kasi itong si Jared dito sa school natin. Kailan ka pa naging tour guide, Monica? Jared, sorry kung nakakita ka ng pangit dito sa school namin ha. Doon na lang tayo sa flower garden. Maganda roon, maraming flowers. Talaga naman maraming gulay. Flower garden nga eh. Nang umalis na sina Jared at Monica ay pinagsabihan ni Brenda si Monica. Frenny, hindi mo na dapat sinasagot-sagot si Monica. Mas lalo lang akong pag-iinitan nun kasi magkaibigan tayo. Ko, hindi ubra sa akin yung pagtataray niya, no? And besides, Frenny, dapat ay lumalaban ka para hindi ka niya kinakaya-kaya lang. Hindi porke isa sa may-ari ng school na ito yung mga magulang niya ay magre-reyna-reynahan siya rito, no? Tumahimik na lang si Brenda. Ang totoo ay natatakot talaga siya na lumaban at sumagot kay Monica. Nakapasok siya sa eskwelahan na yon nang dahil sa scholarship mula mismo sa mga pamunuan ng school. Baka kapag nilabanan niya si Monica ay gamitin nito ang pera at kapangyarihan ng pamilya nito upang mapaalis siya ng school na yon. Hindi yun maaaring mangyari dahil nang hihinayang siya na nakapag-aral siya sa paaralang yon
nang walang ginagastos at meron pa siyang monthly allowance. Malaking bagay na yon para sa kanya at sa mga magulang niya. Mabilis na lumipas ang isang buwan. Walang ginawa si Brenda kundi ang iwasan si Jared dahil pakiramdam niya ay puro kamalasan ang nangyayari sa kanya sa tuwing nagkakalapit silang dalawa. Habang ang pambubuli at panlalait ni Monica sa kanya ay patuloy pa rin. Nagtitiis na lamang si Brenda at iniisip niya na ilang buwan na lang ang titiisin niya para matapos ang school year sa taong yon. Nagkaroon sila ng long quiz sa mathematics. Yun ang subject na medyo hirap si Brenda. Sa kanilang klase, si Monica ang mahusay doon. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nang sabihin ng teacher nila sa math kung sino ang nakakuha ng highest score, ay laking gulat ni Brenda nang malaman niya na na-perfect niya ang long quiz, habang si Monica ay pangalawa sa pinakamataas. Frenny, tingnan mo si Monica oh. Ang sama ng tingin sa'yo. Bakit kaya? Nakakatakot naman ang tingin niya. Parang niya akong kakainin ng buhay. Nagtaka ka pa. For sure, hindi siya makapaniwala na natalo mo siya sa math. Doon ka lang naman niya natatalo tapos ngayon, natalo mo na siya. Winner ka, Frenny. Nag-review kasi ako saka tinandaan ko talaga lahat ng formula sa mga tinuro ng teacher natin. Mag-iingat ka, Frenny ah. Mukhang i-eksena na naman ang demonyeta kasi natalo mo siya eh. May kabang bumalot kay Brenda. Iniwas niya ang tingin kay Monica dahil hindi siya komportable sa paraan ng pagkakatingin noon sa kanya. Bago mag-uwian ay isang kaklase ni Brenda ang lumapit sa kanya. Ayon dito ay pinapupunta siya ng advisor nila sa guidance counselor's office. Nagtaka si Brenda pero ayon sa kaklase nila ay hindi rin ito alam kung bakit siya pinapupunta roon. Kinabahan si Brenda kahit alam niya sa sarili niya na wala siyang ginawang mali. Pagdating sa guidance counselor's office ay nagulat siya nang makita ron sina Jared at Marco. May black eye si Marco. Dumating na ang advisor ni na Brenda at ang guidance counselor na isang babae. Pinauwi na nito si Jared at Marco. Bukas na raw pag-uusapan ang ginawa ng dalawa dahil mas importanteng mapag-usapan agad ang kaso ni Brenda. Nang umalis na ang dalawang lalaki ay doon na kinausap si Brenda ng guidance counselor at ng advisor nila. Miss Brenda, alam mo naman siguro na seryosong kaso sa ating paaralan ang cheating. Lalo na sa kagaya mo na top palagi sa klase. Alam ko po, ma'am. Bakit niyo po pala ako pinatawag dito? Isang gusot na papel ang inilabas ng advisor ni Brenda. Nang tingnan niya yon ay nakita niya na nakasulat doon ang lahat ng formula sa long quiz nila sa math. Ayon sa advice niya ay nakita raw yon ni Monica na itinapon ni Brenda sa isang basurahan. Nagkaroon daw ng hinala si Monica na kaya na perfect ni Brenda ang long quiz nila sa math ay dahil nag-cheat siya. Ma'am, hindi po totoo yan. Kilala niyo po ako. Hindi po ako cheater. Hindi ko po magagawang mandaya sa kahit na anong paraan. Ngunit si Miss Monica ang nakakita sa'yo. Hindi siya magsisinungaling dahil sa reputasyon niya at ng parents niya sa school na ito. Hindi po talaga ako nag-cheat, ma'am. Maniwala po kayo. I am sorry, Miss Brenda. But don't worry. Hindi na kami magsasagawa ng investigation regarding this para hindi na makarating sa mas nakatataas. Nanghihinayang kami na baka mawala ang full scholarship mo. Ang gagawin mo na lang ay mag-community service. Ano pong klaseng community service? For 1 week, maglilinis ka sa flower garden dito sa school. Bukod doon, ikaw muna ang magdidilig at mag-aalaga sa mga bulaklak na naroon. Alam ni Brenda na kahit anong sabihin niya ay hindi maniniwala ang guidance counselor at ang advisor niya sa kanya. Ang nangyari ay salita niya laban sa kasinungalingan ni Monica. Tinanggap na lamang ni Brenda ang parusa na yun sa kanya. Sa tingin niya ay mas okay na yon kesa manganib na mawala ang scholarship niya. Mas importante yon kesa sa 1 linggo siyang magiging gardener. Malungkot na lumabas ng office na yon si Brenda. Mabagal siyang naglakad papunta sa gate para makalabas ng school. Nang malapit na siya sa gate ay nagulat siya sa biglang pagsulpot ni Mocha sa tabi niya.
Diyos ko, Frenny. Atakihin ako sa puso sa entrance mo. Ang OA mo, Frenny Wala kang sakit sa puso. Oh, anong nangyari? Bakit ka pinatawag sa guidance counselor's office? Nag-cheat daw ako sa long quiz natin kanina sa math. Tama ka nga, Frenny. Kailangan ko mag-ingat kay Monica kasi natalo ko siya sa quiz natin sa math. Sinabi niya sa advisor natin na meron akong kodigo. Nag-effort pa talaga siyang gumawa ng kodigo para meron siyang ebidensya na nag-cheat ako. Kahit hindi naman totoo. Umabot na talaga sa sukdulan na kasama ng Monica na yon? Gusto mo ba ipakulam natin ang babaeng yon? Kapag sabi ka ng ipapakulam. Bakit? May kilala ka bang mangkukulam? Meron. Kaya lang 10,000 pesos ang singil niya Bakit ang mahal? Barbie doll kasi ang gamit ng mangkukulam na yon, kaya pricey talaga. Well, kidding aside, anong sabi sa'yo sa office? Ako raw muna mag-aalaga ng mga bulaklak sa flower garden for 1 week. Carry na yun, kaysa mawalan ako ng scholarship. Sa bagay, mabilis lang naman ng 1 week Saka malay mo, after ng 1 week mukha ka ng Diyosa kasi na-absorb mo na ang ganda ng mga bulaklak. Frenny naman Parang sinabi mong pangit ako nang hindi direkta. Ay bakit? Hindi ba? Ay, charot lang Tara, ililibre na lang kita ng fishbowl at sa malamig sa labas para sumayak ka. Pagsapit ng Lunes ay nagsimula na si Brenda sa paglilinis at pag-aalaga ng mga bulaklak sa flower garden. Dala na niya ang lahat ng mga gagamitin niya sa paglilinis. Nalungkot siya dahil kailangan niyang gawin yon pagkatapos ng last subject nila. Ibig sabihin ay mag-isa siyang uuwi sa loob ng 1 linggo. Hindi na muna niya makakasabay si Mocha. 1 oras ang kailangan niyang ilaan sa flower garden. Matagal yon kung paghihintayin niya si Mocha kaya siya na lang ang nagsabi sa kaibigan niya na mauna na yung umuwi. Habang nagwawali si Brenda ng mga tuyong dahon na nalalaglag mula sa puno ng mangga na nasa flower garden, ay nagulat siya nang may biglang tumalon mula sa itaas ng puno. Nanlaki ang mga mata niya nang malaman niya na si Jared yon. Anong ginagawa mo rito? Stalker ba kita? Wow! Tanungin mo nga muna yung sarili mo kung ka-stalk ka. Wow! Grabe naman sa panlalait. Bakit ka ba kasi nandito? Umalis ka na nga. Kasi sigurado ko may mangyayari na namang masama kasi nandito ka malapit sa akin. Hindi ako pwedeng umalis dito. Ito ang parusa sa akin ng guidance counselor, no? 1 week ako maglilinis dito sa flower garden. Ano? Ibig sabihin ikaw ang makakasama ko rito ng 1 linggo? Diyos ko, ano bang klaseng parusa to? Ano po bang kasama nang nagawa ko para gawin niyo to sa akin? Ang OA mo. Sandali, bakit ka nga pala na guidance counselor nung last time? Anong ginawa mo? Natatandaan ko kasama mo si Marco. Nakita mo yung black eye ng kumag na Marco na yon? Ako may gawa nun sa kanya. Bakit mo naman nilagyan ng black eye si Marco? Wala, trip ko lang. Ang angas ng mukha Ewan ko sa'yo. Alam mo, tulungan mo na lang ako maglinis. O kaya alisan mo ng mga tuyong dahon yung mga bulaklak. Iisipin ko na lang na wala ka rito. Nag-focus na lang si Brenda sa pagwawalis. Pagkatapos ay kinuha niya ang hose ng tubig upang simulan na ang pagdidilig sa mga bulaklak. Natigilan siya nang makita niya si Jared na prenteng nakasandal sa pader. May hawak itong cellphone habang kumakain ng isang chocolate bar. Nainis si Brenda dahil ang akala niya ay tinutulungan siya nito. Yun pala ay wala yung ginagawa. Ang sarap naman ng buhay mo, senyorito. Gusto mo bang ikuha kita ng mauupuan mo? At baka nangangalay ka na sa pagtayo. Sige nga, ikuha mo nga ako. Hoy Jared, bakit nakatayo ka lang dyan? Tulungan mo kaya ako. Ang sabi mo, iisipin mo na wala ako rito. Eh di, nagkunwari ako na wala ako dito. Pero hindi ko sinabing tumayo ka lang. Dalawa tayong pinarusahan, kaya dalawa tayong magpapakahirap dito. Magbunot ka kaya ng damo? O kaya ikaw naman na magdilig sa mga bulaklak? Kasi ang sakit na ng likod ko sa pagwawalis kanina. Kaya mo na yan. Mukha namang sanay ka sa mabibigat na gawain Tiningnan ni Brenda ng masama si Jared. Hindi porket mayaman ka, hindi ka nakikilos dito. Paano mo nalaman na mayaman ako? Ini-stalk mo ako sa social media, no? Ang kapal na mukha mo. Siyempre nakita ko yung motorsiklo mo.
Alam kong mamahalin yun. Unless ninakaw mo lang yun. Alam mo, ang dami mong sinasabi, Brenda. Kumilos ka na nga lang dyan para matapos na tayo. Magpapahinga lang ako ha. Muling umakyat sa itaas ng puno ng mangga si Jared. Umupo ito sa sanga at sumandal sa malaking katawan ng puno. Doon ito ay pinagpatuloy ang pagkain ng chocolate bar at paggamit ng cellphone. Imbis na ma-stress sa sobra sa pagpilit kay Jared na tulungan siya, ay mas pinili na lamang ni Brenda ang tapusin ang dapat niyang tapusin sa flower garden. Makalipas ang 1 oras ay pagod na pagod siya dahil wala man lang tulong na ginawa si Jared. Habang naglalakad pa uwi si Brenda ay baka sa mukha niya ang labis na pagod. Pakiramdam niya ay mas lalo siyang pumangit dahil sobrang haggard na niya. Sa paglalakad niya ay sumabay sa tabi niya si Jared na nakasakay sa motorsiklo. Naglalakad ka lang pa uwi sa bahay nyo? Alam nga naman kung tumatambling ako, di ba? Pagtataray ni Brenda sa lalaki. Sumakay ka na. Ihatid na lang kita sa inyo. Baka isipin mo wala man lang akong ginagawang pabor sa'yo. Di na kailangan. Mas gugustuhin ko pang maglakad kaysa sumakay dyan sa... Hindi na natapos ni Brenda ang sasabihin niya dahil mabilis na pinaandar ni Jared ang motorsiklo nito. Halos makakain pa siya nang iniwan nitong alikabok. Tingnan mo lalaking yun. Di man lang ako pinilit na sumakay sa motorsiklo niya. Napailing na lamang si Brenda at ipinagpatuloy ang paglalakad hanggang sa makauwi siya sa kanilang bahay. Kinabukasan, habang naglalakad si Brenda sa hallway ng school, ay nakasalubong niya si Monica. Mataray siya nitong tiningnan at ngumiti pa ito na parang nakakaloko. Hindi na nagawa pang pigilan ni Brenda ang sarili at kinumpronta niya si Monica. Monica, bakit sinabi mo sa advisor natin na nag-cheat ako? Alam mo na hindi totoo yun. Gusto ko lang, masyado ka kasing pabida. Alam mo na sa math lang kita natatalo sa lahat ng subjects. Ipinahiya mo ako sa lahat, Brenda. Pagpapahiya na yun para sa'yo. Sana mas ginalingan mo pa para naka-perfect score ka rin. So ako pa talaga ang mag-a-adjust? Sa bagay, dapat talaga maging matalino ka na. Ang miserable siguro ng buhay mo kung pangit ka na nga, bobo ka pa. Tumiim ang bagang ni Brenda. Sa pagkakataon na yon ay malapit nang maputol ang PC ng pagtitimpi niya kay Monica. Hindi kaya ikaw ang miserable ang buhay, Monica? Ginagawa mong laruan ng kagaya ko. Wala bang nagmamahal sa'yo kaya walang pagmamahal dyan sa puso mo? Anong sinabi mo? Nabigla si Brenda nang sampalin siya ni Monica. Napahawak siya sa kanyang pisngi dahil halos hindi na niya yun maramdaman sa lakas ng sampal na kanyang natanggap. Kailan ka pa natutong sumagot sa akin, ha? Mahigpit na hinawakan ni Monica ang nakatirintas niyang buhok. Aray ko! Nasasaktan ako, Monica! Talagang masasaktan ka sa aking pangit ka. Akala mo ba hindi ko alam na nilalandi mo si Jared? May nakakita sa inyo sa flower garden na magkasama. Hindi ko nilalandi si Jared! Nagkataon lang na parehas kaming... Isang beses ko lang sasabihin sa'yo to, Brenda. Layuan mo si Jared. Akin si Jared. Tigilan mo ang ilusyon mo na magugustuhan niya ang kagaya mo. Walang magkakagusto sa'yo kasi pangit ka. Ang kagaya mo ginagawang katatawanan lang. Habang buhay kang pangit, kaya habang buhay ding magiging miserable ang buhay mo. Monica, tama na! Please, tama na! Bakit? Hindi mo kayang marinig ang katotohanan? Dapat sanay ka na, kasi kahit anong gawin mo, palagi kang magiging pangit at kawawa. Ano ba naging kasalanan ko sa'yo? Bakit trip na trip mo ako palagi? Kasi, Brenda, ang saya-saya mong gawing katatawanan. Alam mo kung ano naging kasalanan mo? Yun ay ang ipinanganak ka. Kahit hindi ka na mag-effort, makita ko lang ang mukha mo, sira na ang araw ko, Brenda. Kaya alam mo ang maganda mong gawin? Magpakamatay ka na lang. Walang makakamiss sa'yo kapag nawala ka. Marahas na pinakawala ni Monica ang buhok ni Brenda. Malakas pa siya nitong itinulak na naging dahilan para mapaupo siya. Sa pag-angat ng mukha ni Brenda ay doon niya lang napansin na marami ng estudyante ang nasa paligid niya. Lahat ay nagbubulungan. May iba pang pinagtatawanan siya. Wala man lang nagtangkang ipagtanggol siya kay Monica kahit na isa. Nang sandaling yun, pakiramdam ni Brenda ay napakaliit niya. Awang-awa siya sa kanyang sarili. Masyadong masakit ang mga salitang sinabi ni Monica
To the point na inisip niya na totoo ang lahat ng yun. Umiiyak na tumayo si Brenda at tumakbo siya palayo kay Monica. Pumasok siya sa isang school building. Umakyat siya sa hagdan hanggang sa makarating siya sa rooftop. Tumakbo siya papunta sa gilid. Natigilan siya nang mapatingin siya sa ibaba. Napakataas ng kinatatayuan niya. Alam ni Brenda na kapag nahulog siya roon, ay sigurado siya na yun na ang katapusan niya. Walang tigil ang pag-agos ng luha ni Brenda hanggang sa naisipan niyang isigaw lahat ang hinanakit na nasa dibdib niya. Ayoko na! Sawang-sawa na ako sa palaging nilalait! Sawang-sawa na akong maging pangit! Hindi ko naman ginusto maging ganito! Hindi ko ginusto na maging pangit! Hindi ko ginusto na maging kawawa! Bakit ako? Ano bang kasalanan ko sa mundo para danasin lahat ng to? Bakit lagi akong binubuli? Bakit lagi akong tampulan ng tukso? Ang sakit-sakit na! Hindi niyo ba naiintindihan? Nagulat si Brenda nang marinig niya ang boses ni Jared mula sa kung saan. Hoy! Pangit! Ang ingay mo! Hindi mo ba alam na may natutulog dito? Umurong ang luha ni Brenda at naantala ang pagdadrama niya. Nakita niya si Jared na nakatayo sa tabi ng water tank. Halata sa mukha nito ang inis. Jared, sorry. Hindi ko alam na nandito ka. Sana bago ka sumigaw ay inalam mo muna kung may ibang tao rito. Alam mo bang tambayan ko to tuwing ganitong oras? Natutulog ako rito para makapagpahinga. Pero sinira mo yung pagpapahinga ko eh. Pasensya na. Aalis na lang ako. Wala sa mood si Brenda na sagutin si Jared kaya naisipan niyang umiwas na lamang. Naglalakad na siya papunta sa pinto palabas ng rooftop nang hawakan siya ni Jared sa braso. Sandaling nagtama ang mga mata nila. Biglang humalakhak si Jared na ipinagtaka niya. Anong nakakatawa? Yung mukha mo, mas lalo ka palang pumapangit kapag umiiyak ka. Bagay talaga kayo ni Monica. Parehas kayong walang puso. Di kayo marunong maawa. Sandali lang huwag kang gagalaw. I-freeze mo lang ng ganyan ang mukha mo. Nagtaka si Brenda kung ano ang gagawin ni Jared. Inilabas ng lalaki ang cellphone nito at sinimulan siyang kuna ng video. Umiyak ka nga ulit. Yung todo para mas lalo kang pumangit. Di ako laruan. At hindi ako form of entertainment mo, Jared. Sa labis na inis ni Brenda ay malakas niyang hinampas ang kamay ni Jared na may hawak ng cellphone. Dumula sa kamay nito ang cellphone at lumipad yun papunta sa gilid ng rooftop. Makailang beses ay tumalbog ang cellphone ni Jared hanggang sa mahulog yun. Abot langit ang kaba ni Brenda sa nangyari. Hindi niya intensyon na mahulog ang cellphone ni Jared mula sa rooftop. Sorry, hindi ko sinasadya. Ikaw kasi, naasar mo pa ako. Kapag nasira ang cellphone ko humanda ka sa akin, Brenda. May pagbabanta sa boses ni Jared na mas lalong nagpakaba sa kanya. Patakbong bumaba ng rooftop si Jared habang nakasunod si Brenda. Kahit alam ni Brenda na imposibleng hindi masira ang cellphone dahil sa taas ng pinagbagsakan nun, ay nagdasal pa rin siya na sana ay magkaroon ng himala. Basag na basag ang cellphone nang makita yon ni Brenda. Dinampot yon ni Jared at umuusok ang ilong sa galit na hinarap siya. Nakita mo lang ginawa mo? Sinira mo cellphone ko eh. Alam mo ba kung gaano ito kaimportante sa akin? Mayaman ka naman, di ba? Bumili ka na lang ng bago. Hindi porke marami akong pera, yan na kagad ang solusyon. Hindi mo ako maintindihan kasi hindi mo alam kung anong meron sa cellphone na ito. Sorry na nga. Okay, sige, babayaran ko na lang sa'yo yan. Talaga? Babayaran mo? Bakit? Meron ka bang 100,000 pesos? May trabaho ka ba? At ang lakas ng loob mong sabihin na babayaran mo ito sa akin? Napalunok si Brenda dahil alam niya na wala siyang kakayahan na bayaran ng cellphone ni Jared na nasira ng dahil sa kanya. Kung hihingi naman siya ng tulong sa mga magulang niya, ay dagdag problema lang yon sa mga ito. Nagulat si Brenda na mahigpit na hinawakan ni Jared ang kamay niya. Alam mo,
Mas mabuti pa na magpunta na lang tayo sa guidance counselor's office. Doon natin to pag-usapan. Ano? Doon na naman? Hindi pa nga tapos yung parusa sa atin eh. Sa pagkakataon na to, ikaw lang ang mapaparusahan. Parang awa mo na, Jared. Huwag mo akong dadalhin sa guidance counselor's office. Baka kapag nadagdagan na naman ang kasalanan ko sa kanila, ipaalam na nila sa mga head nitong school. Baka tanggalan nila ako ng scholarship. Please, lahat ng iutos mo sa akin gagawin ko. Tiningnan siya ni Jared mula ulo hanggang paa. Tila may kahulugan ang tingin nito sa kanya, kaya may naramdaman siyang kakaiba. Napayakap si Brenda sa sarili niya. Please, Jared, huwag ang katawan ko. Huwag mong hinging kapalit ang katawan ko. Nakalaan to sa lalaking papakasalan ko. Yak! Huwag ka nga mag-ilusyon. Ay teka, may naisip ako para hindi na kita isumbong sa guidance counselor. Actually, ikaw ang nagbigay ng ideya sa akin eh. Ano ngang sinabi mo kanina? Alin? Yung wag ang katawan ko? Hindi yun. Yung sinabi mo na lahat ng iutos ko ay gagawin mo. Natatandaan mo pa pala. Pinaulit mo pa sa akin. Anong meron sa sinabi ko na yon? Sa loob ng 6 months, magiging personal alipin kita. Alipin? Talaga? Hindi ba pwedeng assistant na lang? Hindi bagay sa pagbumukha mo ang maging personal assistant, no? Kaya personal alipin na lang. Grabe ka sa akin. Over ang discrimination ah. Okay, papayag ako. Pero baka pwedeng bawasan mo naman yung duration ng pagiging personal alipin ko. 5 months. 4 months. 4.5 months. Sagad mo na sa 3 months. Okay, deal. 3 months. Bakit? Pumayag na ba ako sa 3 months mo? Maka-deal ka naman kaagad dyan? Kinuha ni Brenda ang kamay ni Jared at nakipag-handshake siya rito kahit napilitan lamang si Jared. Deal na ah. 3 buwan mo akong pwedeng utus-utusan. After nun, hindi mo na ako sisingilin sa cellphone mo na nasira ko ha. Quits na tayo. Okay, 3 months. Sa bagay, hindi ko rin naman kayang makasama palagi ang kagaya mo eh. Okay na ako sa 3 buwan. Hindi alam ni Brenda kung bakit siya pumayag na maging personal alipin ni Jared sa loob ng 3 buwan. Gayong kung siya ang masusunod, ay ayaw niyang mapapalapit siya sa lalaki. Bukod sa may malas itong dala sa kanya, alam niya na mas lalo siyang mapag-iinitan ni Monica. Ngunit wala na siyang mapagpilian. Manganganib na mawala ang scholarship niya kung sakali na idinulog ni Jared sa guidance counselor ang kasalanan niya rito. Ang inisip na lang niya ay 3 buwan lang naman yun. Mabilis lang yung lilipas at hindi niya mamamalayan na tapos na ang pagiging alipin niya kay Jared. Hindi makapaniwala si Mocha nang sabihin dito ni Brenda ang naging kasunduan nila ni Jared. Gulat na gulat ang kaibigan niya at imbes na maawa ito sa kanya ay natuwa pa ito. Grabe ka talaga, Frenny. Ikaw na ang babaeng pinagpala sa lahat. How to be you po? Anong pinagpala? Ang sabihin mo, pinakamalas. Hindi ko alam kung bakit ba palagi kaming pinagdidikit ng pagkakataon ng Jared na yun, Frenny. Kung ayaw mo, ako na lang ang magpapaalipin kay Papa Jared. Lahat ng utos niya susundin ko. Kung gusto niyang laspagin ang katawan ko, sige lang. Buong puso ako magpapaubaya. Kadiri ka, Frenny. Bakit ba crush na crush mo ang mokong na yun? Tinatanong pa ba yan? Of course! Gwapo si Papa Jared, no? Rich, tall, and bad boy! Nagtitili pa si Mocha na akala mo ay kinikiliti ang singit gamit ang balahibo ng manok. Tumirik ang mata ng bakla na akala mo ay nagdedeliryo. Napailing na lang si Brenda sa kaibigan niya. Sa pagkakataon na yon ay inihanda na niya ang sarili niya sa mga pagpapahirap na gagawin ni Jared sa kanya. Nang sumunod na araw ay nagsimula na ang pagiging personal alipin ni Brenda kay Jared. Upang magkaroon ng kasiguruhan ng kanilang kasunduan, ay gumawa si Brenda ng kasulatan. Sa muling pagkikita nila ni Jared ay ibinigay niya ang kasulatan upang mapirmahan nito yon. Pirma mo na lang ang kulang dyan. Pirmahan mo na para maging valid ang kasunduan natin. Talagang gumawa ka pa ng ganito, ha? Mabuti na sigurado. Baka mamaya, humaba ang pagiging alipin ko sa'yo eh. Tiningnan ni Jared ang kasulatan na nakasulat sa bond paper. Pinasa yon ni Jared. Huwag mo nang basahin, tatagal pa eh.
Mabuti na yung sigurado. Baka mamaya nakalagay dito na magiging boyfriend mo ako eh. Feeling ka. Hindi ka ang tipo ng lalaki na gusto kong jowain, no? Bakit? Ang tipo mo ba yung kagaya ni Marco na mukhang mabait pero nasa loob pala yung kulo? Napanganga si Brenda sa sinabi ni Jared. Pakiramdam niya ay alam nito ang nangyari sa kanila ni Marco. Paano mo nalaman ang tungkol sa amin ni Marco? Ini-stalk mo ba ako? Naikwento ni Monica sa akin. Sinabi niya na laruan ka niya. Pwes talaga Monica na yun. Talagang sinabi pa niya sa'yo ang ginagawa niya sa akin. Sandali. Alam mo, nililibang mo lang ako. Bakit kaya hindi mo ba pirmahan yan? Ibinigay ni Brenda ang ballpen kay Jared at pinirmahan na nito ang kasulatan. Doon na nagsimula ang pagiging personal alipin ni Brenda kay Jared. Sa tuwing naglilinis sila sa flower garden ay wala itong ginagawa. Si Brenda lamang ang kumikilos. Palaging nasa itaas ng puno si Jared at kumakain ng chocolate bar. Hindi na nagreklamo si Brenda dahil alam niyang parte yon ng kasulatan nila. Hanggang sa huling araw ng paglilinis nila sa flower garden ay walang naitulong si Jared sa kanya. Habang naglalakad si Brenda pauwi ay ramdam niya ang pagod. Kung pwede lang na humiga na siya sa gilid ng kalsada ay ginawa na niya. Napasigaw siya sa gulat nang may malakas na busina siyang narinig sa likuran. Huminto siya sa paglalakad nang tumigil sa tabi niya si Jared na nakasakay sa mamahali nitong motorsiklo. Sumakay ka na, alipin. Ihatid na kita sa inyo. Wag na, kaya ko maglakad pa uwi sa bahay namin. Ang arte mo. Hindi mo ba nakikita ang sarili mo? Mukha ka nang pagod na pagod. Paano hindi ako mapapagod? Hindi mo man lang ako tinulungan sa mga kailangan nating gawin sa flower garden. Para kang unggoy na palaging nasa itaas ng puno. Sayang naman kasi laki ng braso mo kung di mo gagamitin. Inirapan ni Brenda si Jared at nagpatuloy sa paglalakad. Basta! Hindi ako sasakay sa motorsiklo mo. Mamaya, maaksidente pa ako dyan. Napatili si Brenda nang biglang bumaba si Jared sa motorsiklo. Niyakap siya nito sa bewang niya at walang kahirap-hirap siya nitong binuhat. Sapilitan niya itong isinakay sa motorsiklo. Kinuha nito ang isa pang helmet at isinuot yon sa ulo niya. Nang sumakay si Jared ay agad nitong pinaandar ang motorsiklo. Mas lalong napasigaw si Brenda dahil sa mabilis nitong pagpapatakbo. Ano ba? Dahan-dahan lang! Kumapit ka kung ayaw mong mahulog at mamatay. Saan ako kakapit? Sa bewang ko. Mas lalong binilisan ni Jared ang takbo nila. Wala nang choice si Brenda kundi ang yumakap sa bewang ni Jared. Ayaw niyang mahulog at mamatay. Hindi na nga siya maganda tapos hindi pa maganda ang magiging dahilan ng pagkamatay niya. Buong biyahe ay nakapikit lang si Brenda. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, ay nagtaka siya dahil alam niya na hindi yun ang daan pauwi sa bahay niya. Doon niya rin napagtanto na hindi nga pala niya nasabi kay Jared kung saan siya nakatira. Hoy Jared! Saan mo ko dadalhin, ha? Hindi sumagot si Jared. Patuloy ito sa pagmamaneho. Ano ba? Saan mo ko dadalhin? Tumahimik ka lang dyan. Akala mo naman may gagawin ako masama sa'yo eh. Makalipas ang halos isang oras ay inihinto ni Jared ang motorsiklo nito sa isang parking lot sa tabi ng coffee shop. Bumaba sila at pumasok sila sa coffee shop na yon. Anong ginagawa natin dito, Jared? Bakit mo ko dinala rito? Ititreat kita. Baka kasi isipin mo na hindi ko na-appreciate yung pagiging alipin mo eh. Talaga? Wow naman. May puso ka rin pala kahit papano. Sige na, pumunta ka sa itaas. Maghanap ka na ng table natin. Ako nang bahalang umorder para sa ating dalawa. Sinunod ni Brenda ang sinabi ni Jared. May nakita siyang hagdan at inakyat niya yon. Nang makarating siya sa itaas ay humanga siya dahil sa napakagandang tanawin na meron doon. Open area ang itaas ng coffee shop kaya presko at maaliwala sa mata. Nakakita siya ng bakanting table sa gilid at doon siya umupo. Dahil sa ganda ng paligid ay pinicturean niya yon at pinost sa kanyang social media account. Maya-maya ay dumating na si Jared na may dalang kape at 2 slice ng cake. Wow! Paano mo nalaman na favorite ko ang mocha cake? Siyempre, mocha kasi mocha kang palaka. Ganon. Gusto mong punuin ko ng pasayang mukha mo? Joke lang, di ka na mapiro. Sige na,
Magkape ka na't kumain. Thank you! Agad na tinikman ni Brenda ang cake at kape. Masarap ang mga yon kaya labis siyang natuwa. Yon ang unang beses na may isang lalaking nanlibre sa kanya at hindi niya inasahan na si Jared pa ang gagawa noon. Nung nagde-date sila ni Marco ay hindi siya nito nailibre kahit isang beses. Palagi silang hati sa mga gastos sa tuwing lumalabas sila ng palihim. Tahimik lang si Jared hanggang sa matapos silang magkape. Matapos yon ay inihatid niya na rin ito sa bahay nila. Sa pagkakataon na yon ay hiniling niya na sana ay ganun palagi si Jared nang sa ganon ay hindi na siya mahirapan habang personal alipin pa siya nito. Isang individual project ang ipinagawa ng teacher ni na Brenda sa kanila. Kailangan nilang gumawa ng isang photo album kung saan nakalagay ang pictures ng kanilang pamilya. Dapat daw ay puro masasayang memories ang kaakibat ng picture. Ipepresent nila yon isa-isa sa klase at ikukwento ang kwento sa likod ng mga litrato na nasa photo album na kanilang gagawin. Nang sumapit na ang araw ng pagpapasa nila ng project na yon, ay maayos na ipinresent ni Brenda ang mga kwento sa likod ng pictures na inilagay niya sa photo album na ginawa niya. Sa pagtawag ng guro nila kay Jared ay sinabi nito na wala itong ginawang project dahil wala itong picture na kasama nito ang mommy at daddy nito. Labis na nalungkot si Brenda sa nalaman niyang yon. Nagkaroon siya ng hinala na kaya masyadong malakas ang personality ni Jared at ginawa siya nitong alipin ay dahil bored ito sa buhay at hindi ito nakakakuha ng atensyon mula sa magulang nito. Sa tingin niya ay ibinabaling ni Jared ang kalungkutan nito sa ibang bagay. Dahil doon ay kinausap ni Brenda si Jared. Ipinaalam niya kay Jared ang hinala niya na kaya gano'n ang ugali nito ay dahil sa kulang ito sa atensyon mula sa mommy at daddy nito. Tama ka sa hinala mo, Brenda. Nakakatawa, no? Lahat na nasa akin pero hindi ako masaya. Ang totoo, yung cellphone na nasira mo, kayang-kaya kong bumili nun kahit 10 eh. Pero masyadong importante yung cellphone na yun sa akin. Nakasave kasi ron yung nag-iisang picture ko na kasama ko yung mami at daddy ko. Hindi ko yun na-connect sa cloud storage ko. Kaya talagang wala na yung picture na yon nang masira yung cellphone ko. Sa nalaman na yun ni Brenda ay labis siyang nakonsensya. Sorry, Jared. Hindi ko alam. Hindi, ayos lang. Kahit naman magalit ako sa iyo eh. Hindi na rin naman maayos yung cellphone ko na yon. Nang sa mga sumunod na araw ay naging malala ang pagpapahirap ni Jared kay Brenda. Literal na naging alipin si Brenda dahil siya ang palaging nagdadala ng mga gamit ni Jared. Siya rin ang gumagawa ng mga project nito. Kung minsan pa nga ay inuutusan siya nito na ibili ito ng pagkain. Dahil sa palagi silang magkasama ni Jared ay hindi yun nakaligtas sa matalas na mata ni Monica. Hoy, pangit! Bakit palagi kayong magkasama ni Jared? Hindi ba ang sinabi ko iwasan mo na siya? Sinasadya mo ba yon para inisin ako? FYI, akin si Jared. Naiintindihan mo ba? Akin siya! Kapwa nagulat sina Brenda at Monica sa biglang pagdating ni Jared. Hindi ako sa iyo, Monica. At kahit na sino, walang nagmamay-ari sa akin. Jared, nandyan ka pala. Worried lang ako kasi palagi mo kasama tong si Brenda eh. Baka kasi mahawaan ka ng kapangitan niya. Hindi nakakahawa ang pangit na itsura. Mas nakakahawa ang pangit na ugali na meron ka, Monica. Kaya nga iniiwasan na kita eh. Ako? Pangit ang ugali? Naku, nagkakamali ka. Friends nga kami nito ni Brenda eh. Di ba Brenda, friends tayo? Hindi maintindihan ni Brenda kung bakit siya nagkaroon ng lakas ng loob na sagutin si Monica nang dahil sa presensya ni Jared. Feeling niya ay nagkaroon siya ng kakampi at tagapagtanggol sa katauhan nito. Hindi, Monica! Kahit isang segundo, hindi mo ako itinuring na isang kaibigan. Alam mo ang tingin mo sa akin? Isang bagay, isang laruan na walang pakiramdam. Porke pangit ako, basura na ang tingin mo sa akin, Monica. Malakas ang loob mo na ibully ako kasi may share sa mga magulang mo rito sa school. Pero tinanong mo ba ang sarili mo kung sino ka kung hindi ka ipinanganak na mayaman? Sa tingin mo ba may makikipagkaibigan sa'yo kung mahirap kang kagaya ko? Lahat ng kaibigan na meron ka, kinaibigan ka lang kasi mayaman ka.
at makapangyarihan ng mga magulang mo rito sa school. Nangilid ang mga luha ni Monica sa katotohanan na lumabas sa bibig ni Brenda. Hindi ito makapagsalita at masama ang loob nitong umalis. Nausay natuto ka ng lumaban. Puno na ako eh. Bahala na kung alisan ako ng scholarship. Lilipat na lang ako ng school kung sakali. Hindi na nagulat si Brenda nang ipaalam sa kanya ng principal ng kanilang school na tinanggal na ng mga head ng school ang full scholarship niya. Alam niya na yun ang resulta ng pagsagot niya kay Monica. Sigurado siya na nagsumbong si Monica sa mga magulang nito tungkol sa nangyari. Ngunit ang labis na nagpabigla kay Brenda ay nang sabihin ng principal na wala siyang dapat na ipag-alala dahil may nagbayad na ng mga kailangan niyang bayaran hanggang sa makagraduate siya sa school na yon. Tinanong ni Brenda kung sino ang nagbayad at ang naging sagot ng principal ay pangalan ni Jared. Agad na hinanap ni Brenda si Jared. Ang unang lugar na pumasok sa isip niya ay ang rooftop ng isang school building. Nagtungo siya roon at naabutan niya si Jared na natutulog sa isang sulok. Hoy Jared! Gumising ka! Gising! Pupungas-pungas na nagising si Jared. Ano ba? Di mo ba nakikita natutulog ako? Gusto mo bang madagdagan ng buwan ng pagiging alipin mo? Bakit mo binayaran mga dapat kong bayaran hanggang sa makagraduate ako? Anong kapalit nun? Sinabi pala sa'yo ng principal. Walang kapalit yun. Ginawa ko yun kasi ayoko mawala ka rito sa school. Ayoko mawala ng personal alipin ko, no? Yun ang reason mo kung bakit mo yun ginawa? Hindi ba dahil… Dahil ano? Wala. Thank you na lang. Iniisip mo ba na may gusto ako sa'yo kaya ako yung ginawa? Huwag kang ang feeling dyan, Brenda. Ayoko lang mawala ng personal alipin, no? Tandaan mo, meron tayong pinirmahan na kasunduan. 1 buwan pa ang natitira para matapos yun. Mataray na umirap si Brenda. Ang buong akala niya kasi ay may iba pang dahilan si Jared, kaya nito binayaran ang lahat ng gastos niya sa school. Umasa siya na meron na rin itong gusto sa kanya, kagaya ng nararamdaman niya para dito. Mabilis na lumipas ang mga araw. Hindi na malaya ni Brenda na 2 buwan na siyang alipin ni Jared. Hoy, alipin! Dali mo nga tong bag ko. Wala ka talagang pagkukusa eh. Kailangan ka pa talagang utusan. Pasensya na, senyorito. Akin na yung bag mo. Kakaya naman kasi sa'yo. Habang bitbit ni Brenda ang bag ni Jared ay nakasalubong nila si Monica. Tiningnan siya nito na parabang napakaliit niya. Alam mo, bagay sa'yo ang maging alipin. Ang mga pangit na kagaya mo, walang ibang magiging role dito sa mundo kundi maging isang utusan. Alam mo Monica, wala akong oras para makipagtarayan sa'yo. Alam ko na napakalungkot ng buhay mo, kaya pilit mong kinukumbinsi ang sarili mo na masaya ka kapag binubuli mo ko. How dare you? At talagang sumasagot ka na sa akin, ha? Napapikit si Brenda nang makita niyang sasampalin siya ni Monica. Ngunit nagtaka siya dahil hindi lumapat sa mukha niya ang palad ni Monica. Nang idilat niya ang mga mata niya ay nakita niyang hawak ni Jared ang kamay ni Monica na dapat ay isasampal noon sa kanya. Hindi mo pwedeng saktan ang alipin ko, Monica ha? Simula ngayon, ayokong nilalait-lait at sinasaktan mo si Brenda. Naintindihan mo ba? Jared, kinulam o ginayuma ka ba ng Brenda na yan? Bakit pinagtatanggol mo siya? Dahil ayoko may nananakit sa alipin ko. Subukan mo saktan ulit si Brenda. Ako na ang makakalaban mo. Naintindihan mo? Oo, naiintindihan ko. Alipin, tara na. Opo, senyorito. Nagpauna si Jared sa paglalakad palayo kay Monica. Dinilaan ni Brenda si Monica bago siya umalis. Nagmamadali niyang hinabol si Jared. Thank you sa pagtatanggol mo sa akin kay Monica, Jared. Sobrang natouch ako. Feeling ka naman. Hindi kita ipinagtanggol, no? Alipin kita at walang ibang pwedeng kumawawa at manglait sa'yo kundi ako lang. Napasimangot si Brenda. Ang buong akala niya ay pinagtanggol siya ni Jared kay Monica. Yun pala ay ginawa lang nito yon dahil alipin pa rin ang tingin nito sa kanya. Hanggang sa dumating na ang huling araw ng pagiging alipin ni Brenda kay Jared. Nung una ay hinihintay ni Brenda na dumating ang araw na yon. Pero hindi niya maintindihan
kung bakit sa oras na yon ay may lungkot siyang naramdaman. Marahil ay nasanay na siya na pinagsisilbihan si Jared. Sanay na siya na dinadala niya ang gamit nito sa school. Sanay na siyang inuutusan nito. Higit sa lahat, sanay na siya na palaging kasama si Jared. Congrats, Frenny! Last day mo na bilang personal alipin ni Papa Jared. Oh, bakit ganyan ang pes mo? Bakit ang sad mo yata? Hindi ko nga rin alam. Frenny, to be honest, feeling ko mahal ko na si Jared. What? Paano mo ba nasabi? Malungkot kasi ako na hindi na niya ako alipin. Nalulungkot ako kasi bukas hindi na kami magkakasama palagi. Diyos ko ka, Frenny. Bakit naman hinayaan mo ang cellphone na mainlababo kay Papa Jared? Baka masaktan ka lang, no? Hindi naman siguro. Alam ko ang boundary ko. Alam ko na hindi ako magugustuhan ni Jared kasi hindi ako maganda. Hindi kami bagay. Masyado mo naman binababa ang self mo, Frenny. Mali mo naman, sa loob ng 3 months magkakaroon na rin ng feeling si Papa Jared sa'yo. Malabo. Malamang masayang-masaya si Jared kasi finally, hindi na kami magkakasama palagi. Isang hapon, mag-isang naglalakad si Brenda pauwi ng bahay nila nang may mga lasing na tambay ang humarang sa kanya. Pinagtawanan nito ang itsura niya. May isa pang nagsabi na sigurado ito na walang papatol sa kanya dahil ubod siya ng pangit. Sanay na si Brenda sa mga ganong panlalait kaya binaliwala niya lamang ang masasakit na salita na kanyang narinig. Isa pa, alam niyang lasing ang mga lalaki kaya mas lalong hindi niya dapat patulan ng mga yon. Nagpatuloy si Brenda sa paglalakad pero hindi pa rin siya tinigilan ng mga lasing na tambay. May isa na hinampas siya sa puwet. Doon na hindi nakapagpigil si Brenda. Isang malakas na sampal sa pisngi ang pinadapo niya sa nang basto sa kanya. Nagalit ang lalaki at sinabihan siya nito na dapat ay huwag na siyang choosy. Wala raw siyang karapatan na maging mapili dahil pangit siya. Nagulat si Brenda nang mula sa kung saan ay sumulpot si Jared. Mga wala ba kayong nanay o kapatid na babae? At ang babastos niyo sa babaeng kagaya ni Brenda? Jared, huwag mo na silang pansinin. Okay lang ako, promise. Nakita kong ginagawa nila sa'yo Hindi ka dapat pumapayag na bastusin ka ng mga ito. Masyadong naangasan ng mga tambay kay Jared. Napasigaw si Brenda nang biglang sinuntok ng isang lalaki si Jared sa mukha. Hindi nagpatalo si Jared. Gumanti ito ng suntok sa mga lasing. Doon na umawat si Brenda at sa hindi sinasadyang pangyayari ay nasuntok si Brenda ng isa sa mga lalaki. Nagkandaduling siya at nahilo. Nanlaki ang mga mata ni Brenda nang makita niya na naglabas ng balisong ang isa sa mga lalaki. Mabilis nitong inundayan ng saksak sa tiyan si Jared. Jared! Napaluhod si Jared habang sapo ang tiyan. May dugong umaago sa tiyan nito. Agad na nilapitan ni Brenda si Jared upang daluhan. Nagkanya-kanya ng takbo ang mga tambay nang makita ng mga yon na humandusay na sa lupa si Jared. Tulong! Tulungan niyo kami! Mangiyak-ngiyak na sumigaw ng tulong si Brenda. Labis siyang natakot sa buhay ni Jared nang dahan-dahan itong pumikit. Sa awa ng Diyos, may mga taong tumulong sa kanila. Isang tricycle ang huminto sa harapan nila at nag-offer na dalhin sa ospital si Jared. Labis na naawa si Brenda kay Jared nang malaman niya sa nurse na tumawag sa mga magulang ni Jared na hindi madadalaw ng mga yon si Jared. Nasa isang business trip ang mga magulang ni Jared. Doon napatunayan ni Brenda na tama ang hinala niya na kulang si Jared sa oras ng mga magulang nito. Hindi alam ni Brenda kung paano nangyari pero mabilis na kumalat sa school nila na nasa ospital si Jared dahil sa ipinagtanggol siya nito. Kinausap siya ni Monica at sinisi siya nito sa nangyari kay Jared. Puro daw kamalasan ang dala niya kay Jared kaya mas makakabuti raw na iwasan na niya si Jared. Sa pangalawang araw ni Jared sa ospital ay naisipan ni Brenda na dalawin si Jared. Bumili siya ng mga prutas. Ngunit sa pagbukas niya ng pinto ng hospital room ni Jared ay nakita niya na naroon si Monica.
Nanlaki ang mga mata ni Brenda nang makita niyang hinalikan ni Monica si Jared sa labi. Hindi man lang pumalag si Jared kaya inisip niya na gusto rin nito ang halik na yon ni Monica. Hindi niya na itinuloy ang pagpasok at nagmamadali siyang umalis ng ospital habang umiiyak. Bumalik sa alaala niya ang panloloko ni Marco. Nagkaroon siya ng hinala na kagaya ni Marco ay pinaglalaruan lang din siya ni Jared. Ginagawa lang siya nitong katatawanan at pastime. Simula noon ay ginawa ni Brenda ang lahat upang iwasan si Jared. Kahit panay ang lapit ni Jared sa kanya ay hindi niya ito pinapansin. Labis siyang nasaktan sa nakita niyang pakikipaghalikan ni Jared kay Monica. Inisip niya na merong relasyon ng dalawa at pinaglalaruan lamang siya ng mga yon. Ilang gabi niya yung iniyakan dahil umasa siya na kaya siya ipinagtanggol ni Jared sa mga nambastos sa kanya ay dahil mahal na rin siya nito. Hanggang sa makagraduate si Brenda ay hindi niya kinausap si Jared. Para sa kanya, kailangan na niyang iwasan ng tuluyan si Jared dahil isang malaking ilusyon lamang na magkakagusto rin ito sa kanya. Makalipas ang 8 taon ay marami na ang nagbago sa buhay ni Brenda. Sa kabila ng mga taong nagsabi na hindi siya bagay na maging isang flight attendant dahil hindi siya maganda, ay hindi nagpapigil si Brenda sa pangarap niya. Nang kumuha si Brenda ng kursong BS Tourism, ay nagsimula na siyang alagaan ang kanyang sarili. Natuto na siyang gumamit ng skincare at pinaayos niya ang kanyang buhok. Iniwasan niya ang mga pagkain na nagtitrigger para tubuan siya ng maraming pimples. Tumingin siya sa internet ng mga damit na babagay sa kanya. Ilang taon ang lumipas ay nakamit na ni Brenda ang glow up na inaasam niya. Nagkaroon na siya ng makinis na mukha at balat. Natuto na siyang pumili ng maayos na damit at bagay na hairstyle sa kanya. Maging ang pagme-makeup upang ma-enhance ang natural niyang ganda ay natutuhan niya rin sa pamamagitan ng panonood ng mga makeup tutorials sa YouTube. Nang dahil sa naging maganda na si Brenda ay nagkaroon na siya ng tiwala sa kanyang sarili. Natupad na niya ang pangarap niya na maging isang flight attendant. Isang araw, nakatanggap si Brenda ng isang email mula sa school nila. Nakalagay sa email na magkakaroon sila ng class reunion ng section nila noong high school. Sa isang garden resort yon gaganapin. Agad na nakipag-video call si Brenda kay Mocha upang tanungin ito kung natanggap din ba nito ang invitation para sa kanilang reunion. Ay, wala akong nare-receive. Siguro alam ng organizer ng reunion natin na hindi ako makakapunta kasi andito ako sa Italy. Hindi ako makakauwi kasi nag-honeymoon pa kami ng afam ko dito. Palagi ka nandyan sa afam mo. Umuwi ka naman dito sa Pilipinas para makapag-banding na tayo ulit. Don't worry, next month uuwi ako. Ipapakilala ko sa iyo yung jowa kong afam na si Fred. Ay, speaking of jowa, single ka pa rin ba until now? Nako, Frenny, wala akong time sa jowa-jowa na yan. Nakafocus ako sa pagtatrabaho at pagpapayaman. Kung kailan ka gumanda, saka ka nawalan ng time para sa boys? O baka naman hinihintay mo si Papa Jared? No way! Alam mo kung anong ginawa ng lalaking yun. For sure, sila na ni Monica. Baka nga kasal na sila at may 10 ng anak. Pinaghandaan ni Brenda ang class reunion nila. Bumili pa siya ng bagong damit. Siniguro niya na lahat ay mapapanganga kapag nakita siya. Hanggang sumapit na ang gabi ng class reunion nila. Nagpunta siya sa naturang garden resort sakay ng kanyang sariling kotse. Pagpasok niya sa resort ay nagtaka siya sapagkat walang ibang tao roon kundi tanging siya lamang. Ang naroon na isang table na para sa 2 tao lamang. Isang waiter ang lumapit kay Brenda at pinaupo siya nito sa isa sa upuan na nasa mesa. Nagtanong siya sa waiter kung masyado ba siyang napaaga kaya siya pa lamang ang naroon. Hindi sumagot ang waiter. Bagkus ay ngumiti lang ito ng makahulugan. Di kaya joke lang yung invitation na yun? Hanggang ngayon ba naman ginagawa pa rin akong tanga ng mga kaklase ko? Makalipas ang ilang sandali ay nagulat si Brenda nang dumating si Jared. Napakalaki ng ipinagbago nito. Wala na ang imahe nito ng pagiging bad boy. Nakasuot ito ng tuxedo at kagalang-galang na itong tingnan. Akala mo ay isa itong businessman na maraming business na kumikita ng milyon-milyon. Umupo si Jared sa harapan niya.
Tiningnan siya nito habang may nakapaskil ng ngiti sa mapula nitong labi. Pakiramdam ni Brenda ay nakakita siya ng aparisyon. Hindi niya akalain na makikita niya si Jared nang silang dalawa lang. Jared? Sorry kung kinailangan ko pang gumawa ng fake invitation para lang mapapayag kita makipagkita sa akin. Alam ko kasi na hindi ka magpapakita sa akin kung sasabihin ko na tayo lang ang nandito eh. Aalis na ako. Niloko mo na naman ako. Mabilis na tumayo si Brenda ngunit naging maagap si Jared para humarang sa daraanan niya. Anong sinasabi mo na niloko na naman kita? Hindi ba ikaw ang dapat kong tanungin kung bakit bigla ka na lang nawala after ko makipagpatayan para sa'yo? Nagkaroon ka ba ng amnesia at hindi mo na maalala? Nung nasaksak ka at dinala ka sa ospital, dadalawin sana kita. Tapos pagpasok ko sa hospital room mo, naghahalikan kayo ni Monica. Naghahalikan kami ni Monica? Oo, kitang-kita ng mga mata ko. Hindi ko alam na hinalikan ako ni Monica, Brenda. Kung totoo man na nakita mo na hinalikan ako ni Monica, wala akong alam dun. Wala siguro akong malay nang halikan niya ako. Inirapan ni Brenda si Jared. Doon niya napagtanto na hindi niya nakita kung gising ba o walang malay si Jared nang makita niya itong kahalikan si Monica. Kilala mo si Monica, Brenda. Malakas ang tama niya sa akin nung high school pa tayo. Sigurado kong alam niyang darating ka sa ospital kaya sinakto niya na makita mo yung tagpong yun. Pero kung aware ako sa balak niyang paghalik sa akin noon, naku, hindi ko hahayaan na halikan niya ako, no? Wala akong ibang gustong halikan kundi ikaw lang, Brenda. Ay naku, kung alam mo lang kung gaano ko pinipigilan ng sarili ko ngayon na yakapin at halikan ka. Bakit hindi mo pa gawin ngayon? Bakit pinipigilan mo pang sarili mo? Hindi makapaniwalang tingin ang itinapon ni Jared kay Brenda. Ibig bang sabihin niyan eh? Oo, Jared. Naniniwala ko sa mga sinabi mo. 8 taon akong naghintay sa'yo. Pinilit kong kalimutan ka pero sa tuwing ginagawa ko yun ay mas lalo lang kitang naaalala. Ayoko nang magsayang pa ng 1, 2 o 3 taon. Gusto ko nang simulan ulit ang kwento natin, Jared. Nang wala ng pagdududa. Masuyong hinaplos ni Jared ang pisngi ni Brenda. Ramdam ni Brenda ang nag-uumapaw na pagmamahal ni Jared para sa kanya. Mahal na mahal kita, Brenda. Noong pa man mahal na kita. Alam mo ba, nang malaman ko na niloko ka ni Marco, nainis ako sa kanya eh. Kaya sinuntok ko siya eh. Natawa si Brenda sa pag-amin na yon ni Jared. Ginawa mo yun? Oo. Hindi ko pa maamin sa sarili ko na mahal na kita noon eh. Pinagtakpan ko yun sa pamamagitan ng pagpapahirap sa'yo. Pero ang totoo, ginawa kitang alipin ko para palagi kita makasama. Kung umamin ka lang sana noon, hindi na tayo nahirapan pa. Pero worth the wait naman. Kung ikaw ang hihintayin ko, kahit forever pa, walang problema sa akin. Mahal na mahal kita, Jared. Mahal na mahal din kita, Brenda. Nagtama ang mata ni na Brenda at Jared. Kasunod noon ay ang unti-unting paglalapit ng kanilang mga labi hanggang sa tuluyan ng maglapat ang mga yon. Pumikit silang dalawa upang namnamin ng husto ang tamis ng una nilang halik. Matagal mang naghintay si Brenda upang mangyari ang tagpong yon, alam niya na sulit ang kanyang paghihintay. Alam niya na sa oras na yon ay handa na sila ni Jared na panindigan at ipaglaban ang kanilang pagmamahalan.